Nagsimula ang lahat sa isang simpleng coffee shop sa gilid ng isang mataong kalsada sa Maynila. Ako si Miguel, isang karaniwang empleyado sa isang kumpanya ng software. Sa bawat araw na lumilipas, tila paulit-ulit at walang bago sa aking buhay. Ngunit isang araw, habang hinihintay ko ang aking kape, may isang babaeng pumasok na agad kumuha ng aking atensyon. Siya si Lara, isang pintor na puno ng pangarap at enerhiya. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may koneksyon na agad sa aming dalawa. Sa unang tingin pa lang, alam kong siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Nag-usap kami, nagpalitan ng mga kwento, at sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho kaming nakahanap ng isang bagay na matagal na naming hinahanap, pagmamahal. Mabilis na lumipas ang mga buwan at sa bawat araw na magkasama kami, lalo pang tumitibay ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Dumating ang araw na nagpasya akong ipakita kay Lara ang isang singsing na simbolo ng aking pangako. Sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng isang tahimik na ilog, tinanong ko siya, Lara, pwede bang ikaw na ang maging kasama ko sa habang buhay? Tumulo ang kanyang luha habang tango ang kanyang naging sagot. Para sa amin, ang gabing iyon ay puno ng pangako at pag-asa. Ngunit sa likod ng aming kaligayahan, tila may paparating na bagyo. Hindi ko inaasahan na magiging mahirap ang aming piniling landas. Nang ipakilala ko si Lara sa aking pamilya, agad kong naramdaman ang malamig na pagtanggap. Ang aking mga magulang, lalo na ang aking ama, ay may iba palang plano para sa akin, isang buhay na hindi kasama si Lara. Miguel, hindi siya ang babaeng para sa'yo, mariing sabi ng aking ama habang nakaupo kami sa hapagkainan. May mga pangarap kami para sa'yo at hindi siya bahagi nun. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang sinabi. Alam kong mahal ko si Lara at hindi ko kayang iwaglit ang aking nararamdaman. Ngunit sa likod ng aking isip, naroon ang takot na baka hindi ko magawang ipaglaban ang aming pagmamahalan. Sa kabilang dako, si Lara ay nakaramdam na rin ng hindi magandang aura mula sa aking pamilya. Sa kabila ng kanyang mga ngiti at pagsisikap na maging magiliw, tila ba may pader na naghihiwalay sa kanya mula sa kanila. Isang gabi, habang kami nakahiga sa ilalim ng mga bituin, sinabi niya sa akin, Miguel, handa akong ipaglaban ka, pero hindi ko alam kung kakayanin ko kung patuloy tayong haharangin. Pinilit kong ngumiti at sinabing, hindi kita iiwan Lara, gagawa tayo ng paraan. Ngunit sa loob ko, hindi ko maiwaasang tanungin ang aking sarili kung hanggang saan ako magiging matatag. Dumating ang araw ng aming pag-uusap muli ng aking ama. Sinubukan kong ipaintindi sa kanya ang aking nararamdaman, ngunit tila hindi siya nakikinig. Sa halip, nagbanta siya, kung ipagpapatuloy mo ang relasyon niyo, Miguel, kalimutan mo na ang suporta mula sa amin. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko maisip na magiging ganito kahigpit ang sitwasyon. Naipit ako sa pagitan ng pag-ibig at pamilya, dalawang mahalagang bahagi ng aking buhay na tila hindi magkasundo. Habang naglalakad ako pauwi mula sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ano na ang gagawin ko? Paano ko ipapaliwanag kay Lara ang naging desisyon ng aking ama? Sa gabing iyon, habang nakaupo sa aming paboritong tambayan, isang desisyon ang kailangan kong gawin. At sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagbigay ng liwanag sa aking isip. Isang hakbang na magbabago sa lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari noong nakaraang linggo, hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko. Nagdadalawang isip pa rin ako kung tama ba ang desisyon ko na ituloy ang pag-iibigang ito kahit na tila mundo na ang kalaban namin. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Lila, ang mga mata niyang puno ng pag-asa at pagmamahal, nawawala ang lahat ng alinlangan sa puso ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagiging matapang
at kahit gaano pa kalalim ang sugat na dulot ng aming mga magulang, handa akong ipaglaban siya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang subukan naming makipag-usap sa mga magulang ko. Sa kanilang sala, naroon kaming dalawa ni Lila, nakaupo sa harap ng aking ina at ama. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan, ngunit alam ko na kailangan kong magpakatapang. Ma, pa, bungad ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Gusto namin ni Lila na magpakasal. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa aking ama. Sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ko ang galit na pilit niyang pinipigil. Ang aking ina naman ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Anak, hindi mo ba naiintindihan? Hindi siya ang para sa'yo, matigas na sabi ng aking ina. Hindi namin siya matatanggap sa pamilya. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kami kasaya ni Lila? Mahal namin ang isa't isa at handa kaming bumuo ng aming sariling pamilya. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa puntong iyon, tumayo ang aking ama at lumapit sa akin. Hanggang nandito ka sa ilalim ng bubong na ito, susundin mo ang gusto namin, mariing sabi niya. At ang gusto namin, layuan mo si Lila. Sa mga salitang iyon, ramdam ko ang pagguho ng mundo ko. Paano ko ba sila makukumbinsi? Paano ko ba maipapakita sa kanila na tama ang aming nararamdaman? Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, umalis kami ni Lila. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, ngunit alam ko na kailangan naming mapag-isa. Sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng mga bituin, nakaupo kami sa isang bangko sa parke. Tahimik kaming nakatingin sa langit, tila nag-aabang ng sagot mula sa mga tala. Alam mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Bulong ni Lila habang hawak ang aking kamay. Kahit gaano pa kahirap, hinding-hindi kita bibitawan. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal. Parang ang mga bituin sa langit ay nagdiriwang sa aming desisyon. Oo, Lila, alam kong kaya natin ito. Magkasama tayong lalaban. Ngunit sa kabila ng pag-asa, hindi pa rin maalis sa akin ang kaba. Paano kung hindi talaga kami tanggapin ng mga pamilya namin? Paano kung magpasya silang tuluyang itakwil kami? Sa mga sumunod na araw, nagpasya kaming maghanap ng lugar kung saan kami pwedeng magsimula ng bagong buhay. Kami ay nagtungo sa isang maliit na bayan, malayo sa gulo ng lungsod. Doon, nakahanap kami ng munting apartment, sapat na para sa aming dalawa. Sa kabila ng lahat, ramdam namin ang saya at kapayapaan sa lugar na iyon. Doon namin tinangkang bumuo ng mga pangarap, malayo sa mga mata ng aming mga magulang. Ngunit sa kabila ng bagong simula, hindi pa rin kami mapalagay. Alam naming may mga bagay na hindi namin kontrolado, kaya patuloy pa rin kaming nag-iingat. Hanggang isang araw habang kami ay naglalakad palapit sa aming apartment, may isang lalaking naglalakad na tila pamilyar sa akin. Sa bawat hakbang niya, bumibilis ang tibok ng puso ko at hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Joaquin? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Ang kanyang boses ay tila nagpabalik ng mga alaala sa akin. Isa siyang matalik na kaibigan ng pamilya namin. Ang kanyang presensya ay tila isang paalala ng lahat ng iniwan namin. Ano yung ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba. Wala bang sinabi sa iyo ang pamilya mo? Sagot niya, may halong pagtataka. Hinahanap ka nila, may mahalagang bagay silang gustong sabihin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang paggalaw ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? May pagbabago kaya sa kanilang desisyon? O isa na naman itong pagsubok para sa amin ni Lila? Nang maghiwalay kami ni Joaquin, ramdam ko ang bigat ng balita. Sa gabing iyon, habang nakahiga kami ni Lila, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Ano kaya ang naghihintay sa amin kapag bumalik kami? Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong at pag-aalinlangan, alam kong kasama ko si Lila at iyon ang mahalaga.
Sa susunod na araw, nagpasya kaming bumalik sa lungsod. Hindi ko alam ang eksaktong mangyayari pero handa akong makinig. Sana'y dumating ang sagot na matagal na naming hinahanap. Ang pag-ibig namin ni Clara ay parang ilog na patuloy na umaagos kahit na anong hadlang ang harapin nito. Ngunit sa likod ng lahat ng saya at pangarap, nakatago ang mga unos na hindi namin inaasahan. Sa panahong ito, sabay naming hinaharap ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon, ang pagtutol ng aming mga pamilya sa aming kasal. Isang malamig na umaga, nagpasya kaming magtungo sa bahay ng mga magulang ni Clara upang makipag-usap. Sa kabila ng kaba, puno kami ng pag-asa na mauunawaan nila ang aming pagmamahalan. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng aming buhay. Sa bawat hakbang papunta sa pintuan, ramdam ko ang mahigpit niyang pagkapit sa aking kamay. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng tapang at tiwala. Pagpasok namin sa bahay, sinalubong kami ng malamig na tingin ng kanyang ama. "Anong kailangan ninyo?" Tanong nito, puno ng galit sa kanyang tinig. Hindi nagpatinag si Clara. "Ama, nais namin kayong makausap tungkol sa aming plano. Gusto na naming magpakasal," sabi niya, may halong nanginig sa boses. Ngunit sa halip na maunawaan, nagpatuloy ang pagtutol ng kanyang ama. "Hindi ko kayo papayagan. Hindi mo siya mapapakasalan, Clara," mariing sabi nito. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Alam kong ito ang simula ng isang mahirap na laban. "Kami nagmamahalan, ama. Hindi ba't iyon ang pinakamahalaga?" Tanong ni Clara, puno ng pag-aasa ngunit alam kong may halong pagdududa. Ramdam ko ang kirot sa kanyang mga salita. Sumagot ang kanyang ina, "Hindi mo ba naiintindihan? Ang kasal ay hindi basta-basta. Hindi kami sang-ayon sa kanya para sa iyo." Nag-init ang dugo ko, hindi dahil sa kanilang pagtutol, kundi sa kanilang pag-aakala na ang pag-ibig namin ni Clara ay hindi sapat. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy kami sa aming paglalaban. Nagpaalam kami sa kanyang mga magulang na may mabigat na kalooban. Alam naming hindi magiging madali ang susunod na mga araw. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi kami nawala ng pag-asa. Nagsimula kaming magplano ng kasal sa tulong ng ilang kaibigan na sumusuporta sa amin. Habang abala kami sa mga detalye, hindi ko maiwasang bumalik sa mga sandali kung saan hindi kami sigurado kung paano haharapin ang lahat ng ito. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangan naming gawin. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang aming ginagawa. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko si Clara, nawawala ang lahat ng alinlangan. Alam ko siya ang gusto kong makasama habang buhay. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Clara, nagtapat siya sa akin. "May kailangan akong sabihin sa iyo," sabi niya, may halong kaba sa kanyang boses. Napag-alaman ko na hindi lang ang pamilya ko ang may hindi magandang tingin sa atin. Pati ang pamilya mo, Alex. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing pati ang aking sariling pamilya ay tututol din. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong balakid na ito. Tumayo ako, naglakad-lakad sa aming sala habang iniisip ang susunod na hakbang. "Ano ang gagawin natin ngayon?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko akalain na sa gitna ng aming pagsisikap, may mga lihim pang nakatago. Habang tumatagal, nararamdaman ko ang pagod ng pakikipaglaban sa mga taong dapat sanay sumusuporta sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang bitawan si Clara. Mahal ko siya at handa akong ipaglaban ang pag-ibig namin. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nasa isang maliit na coffee shop, sinubukan kong kalmahin ang aking kalooban. "Hindi ko kayang mawala ka, Clara," sabi ko habang hawak-hawak ang kanyang kamay. "Gagawin ko ang lahat para sa atin." Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pag-asa. "Kaya natin ito, Alex. Hindi tayo magpapatalo." Wika niya, puno ng determinasyon. Ramdam ko ang kanyang tibay ng loob.
Sa mga susunod na araw, nagpatuloy kami sa aming plano. Isa-isa naming kinaharap ang aming mga pamilya, pinakita ang aming determinasyon. Sinubukan naming ipaliwanag na ang aming pagmamahalan ay hindi basta-basta mawawala dahil lamang sa kanilang mga pagtutol. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang lihim ang nabunyag, isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Habang kami ni Clara ay nag-uusap, biglang may tumawag sa kanya. Hindi ko nakilala ang boses sa kabilang linya, ngunit nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Clara. Pagkatapos ng tawag, binitiwan ni Clara ang isang balitang hindi ko inaasahan. Alex, may nalaman akong isang bagay. Hindi lang ang kasal natin ang pinipigilan nila. May mas malalim pang dahilan kung bakit ayaw nilang magkatuluyan tayo. Sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Sa puntong iyon, alam kong isang bagong laban na naman ang aming haharapin. Isang laban na hindi namin inaasahan, isang pagsubok na magdadala sa amin sa isang hindi tiyak na landas. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin kayang sumuko. Dahil sa likod ng lahat ng ito, ang aming pag-ibig ang magiging sandigan namin sa pagharap sa bagong unos na darating. Hindi ko lubos akalain na ang araw na ito ay darating. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang barong na minsang pinangarap kong isuot sa araw ng aking kasal. Sa kabila ng damdaming bumabalot sa aking puso, pilit kong inaayos ang aking sarili. Sa labas ng kwarto, naririnig ko ang pag-uusap ng mga kamag-anak ni Mariel, ang babaeng pinakamamahal ko. Ang ingay ng kanilang mga boses ay tila mga alon na humahampas sa dalampasigan ng aking isipan. Dala ang mga alalahanin na matagal ko nang inaasahan. Sigurado ka na ba sa desisyong ito, Nathan? Tanong ng aking ina nang pumasok siya sa kwarto. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalala, ang takot na baka mali ang aking hakbang. Alam mong hindi ito magiging madali. Tumango ako, kahit na ang damdamin sa loob ay tila naguguluhan. Hindi ko nais na masaktan si Mariel. Sa kabila ng lahat, siya ang gusto kong makasama habang buhay. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, isang bahagi sa akin ang natatakot. Ang pamilya ni Mariel ay naging hadlang sa aming pag-iibigan mula pa lamang sa simula. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang kanilang mga salita ay punong-puno ng pagtutol. Para sa kanila, ako ay isang estranghero na hindi karapat-dapat sa kanilang anak. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang kanilang pag-aalinlangan. Lahat ay maayos noong una, ngunit unti-unting nagbago nang magsimulang magtanong ang kanyang mga magulang tungkol sa aking pamilya, sa aking pinagmulan. Hindi ko akalaing ang aking simpleng pamumuhay ay magiging batik sa kanilang mata. Nang araw na iyon, nagdesisyon kaming magtungo sa munisipyo upang magpakasal. Sa aming pag-uusap ni Mariel, alam kong handa siyang talikuran ang lahat para sa akin. Ngunit may bahagi sa kanyang mga mata na tila nag-aalangan, isang pag-aalinlangan na hindi ko mawari. Paano kung hindi natin ituloy ito? Tanong niya habang kami ay nasa sasakyan patungo sa munisipyo. Nagulat ako sa kanyang tanong. Bakit? Ayaw mo na ba? Hindi sa ganoon, Nathan. Mahal kita. Pero natatakot ako sa maaaring mangyari pagkatapos. Paano kung tuluyan na tayong itakwil ng pamilya ko? Narito na naman kami sa parehong usapan. Alam kong mahalaga sa kanya ang pamilya niya, ganoon din sa akin. Ngunit sa puntong ito, ang pagmamahal namin sa isa't isa ay tila mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Nang makarating kami sa munisipyo, lahat ay tila napakabilis. Ang mga papeles ay nakahanda. Ang mga tao ay tila walang pakialam sa aming sitwasyon. Ngunit sa aming pagpasok, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Ang mga magulang ni Mariel kasama ang ilan pang kamag-anak ay naroon. Ang kanilang mga mata ay tila mga leon na nag-aabang sa kanilang biktima. Nathan, umuwi ka na. Hindi mo dapat ituloy ito, sabi ng ama ni Mariel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad.
Papa, mahal ko siya, tugon ni Mariel. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Bakit hindi ninyo kami kayang tanggapin? Mariel, hindi ito tungkol sa iyo, tungkol ito sa kinabukasan mo. Sagot ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang sinasakripisyo mo? Sa mga sandaling iyon, tila ang mundo ay bumagal. Ang lahat ng damdamin ay naghahalo-halo, ang takot, ang pagmamahal, ang pag-aalinlangan. Alam kong nasa punto kami ng walang balikan. Hindi natin kailangan ng kanilang pag-apruba, Mariel. Sabi ko, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Tayo lang ang magpapasya sa ating kinabukasan. Sa kabila ng aking mga salita, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Tiningnan ko siya sa mata, umaasa na makikita ko ang parehong determinasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga labi ay tila nag-aalinlangan sa mga susunod na hakbang. Nathan, hindi ko kaya, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko kayang talikuran sila. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na sumaksak sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kaganapang ito. Ang lahat ng aming plano, ang lahat ng aming pangarap, tila naglaho na parang bula. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag ang natanggap ni Mariel mula sa kanyang kapatid. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nathan, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May nangyari kay Mama. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang pag-aalala ay nagdala ng bagong takot sa aking puso. Ano ang nangyari at paano nito mababago ang aming sitwasyon? Sa mga sandaling iyon, isang bagong kabanata ang nagbukas sa aming kwento. Isang twist na hindi namin inaasahan, isang cliffhanger na magdadala sa amin sa landas na puno ng hindi tiyak na hinaharap. Ang araw ay nagsisimula ng magdilim at ang mga ulap sa labas ng bintana ay tila sumasalamin sa bigat ng aking damdamin. Kanina pa kami nakaupo ni Lila sa harap ng mesa, tahimik na nag-uusap habang ang mga ilaw ng bahay ay unti-unting nagiging malabo. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang pagod at pangungulila na hindi niya kayang itago at alam kong ganoon din ang nakikita niya sa akin. Sa tingin mo ba, may pag-asa pa tayong makalampas dito? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi ko alam ang tamang sagot. Sa mga nakaraang linggo, tinangka naming ipaliwanag sa aming mga pamilya ang aming desisyon na magpakasal. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang kanilang pagtutol ay tila mas lumalalim. Ang mga salita nila ay tumutunog pa rin sa aking isipan. Ang mga pangaral tungkol sa responsibilidad, ang mga babala tungkol sa aming kinabukasan, at ang hindi mabilang ng mga argumento kung bakit hindi kami dapat magpatuloy. Alam mo, palagi kong iniisip na kapag mahal mo ang isang tao, walang makakapigil sa iyo. Sagot ko sa wakas, sinusubukang ipakita kay Lila ang tiwala na kahit ako ay nagkukulang. Pero hindi ko alam kung paano natin ito malalampasan ng tayo lang. Umiling siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahaba na ang pinagsamahan natin at alam kong hindi ito ang tamang panahon para sumuko. Pero hindi ko rin alam kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Matagal ko nang iniisip kung ano talaga ang pumipigil sa aming mga pamilya. Ipinakita na namin sa kanila ang aming mga plano, ang aming determinasyon na bumuo ng sariling buhay na magkasama. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, hindi namin magawang baguhin ang kanilang mga pananaw. Minsan naiisip ko kung may kailangan tayong malaman. Sabi ko, sinubukang magbigay ng panibagong pananaw. May lihim kaya na hindi nila sinasabi? Bakit tila napakalalim ng kanilang pagtutol sa atin? Nagulat si Lila sa aking tanong. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ako, iniisip ang mga nakaraan.
May mga bagay na hindi natin alam tungkol sa kanilang nakaraan, mga alitan, mga hindi pagkakaintindihan. Baka may kinalaman iyon sa kung paano nila tayo tinitingnan. Tumango si Lila, tila nag-iisip ng malalim. Baka tama ka, minsan nararamdaman ko na may hindi sinasabi ang nanay ko tungkol sa mga magulang mo. Ang ideya ay tila isang piraso ng palaisipan na kailangan naming buuin. Kung mayroon mang lihim na nakatago sa kanilang mga puso, iyon ang dapat naming tuklasin. At sa kabila ng aming pag-aalinlangan, pareho kaming naniniwala na iyon ang susi para sa aming kalayaan. Sa mga susunod na araw, nagdesisyon kaming alamin ang katotohanan. Sinimulan naming magtanong hindi lamang sa aming mga magulang, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa kanila. Unti-unti, nalaman namin ang mga piraso ng kwento, mga masasakit na alaala ng nakaraan, mga hindi pagkakaintindihan na nag-ugat sa kanilang mga relasyon. Isang gabi, habang kami ni Lila ay naglalakad pa uwi mula sa isang matandang kaibigan ng pamilya, may ibinulong siya sa akin. May nalaman ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. May kinalaman ito sa isang utang na hindi nabayaran. Napahinto ako sa aking paglalakad, naguguluhan. Utang? Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, may utang siya sa tatay ko noon. Halos ikasira ng kanilang negosyo ang hindi pagbabayad nito. At mula noon, nagsimula ang hidwaan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang impormasyong iyon. Sa isang banda, naroon ang galit at sama ng loob para sa isang bagay na hindi ko alam na umiiral. Sa kabila nito, naroon din ang pag-unawa sa kung bakit napakahirap para sa kanila na tanggapin ang aming relasyon. Ngunit higit sa lahat, naroon ang kaba, ang takot na baka hindi namin magawang baguhin ang kanilang mga pananaw sa kabila ng katotohanan. Sa kabila ng aming natuklasan, hindi pa rin namin alam kung ano ang susunod naming hakbang. Habang kami naglalakad pa uwi, may naramdaman akong kakaibang simoy ng hangin, tila may paparating na hindi inaasahan. Nang makauwi kami, isang tawag ang dumating kay Lila mula sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, puno ng pagkabigla. May nangyari, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kailangan natin silang makita. Ngayon na. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming natuklasan, naroon pa rin ang pag-asa. Ang pag-asang baka may paraan para malampasan namin ang lahat ng ito. Ngunit sa ngayon, kailangan naming harapin ang bagong hamon na nagbabanta sa aming kinabukasan, isang sitwasyong hindi namin inaasahan. Sa araw na ito, habang nakatayo ako sa gilid ng malaking bintana ng aking silid, ramdam ko ang lamig ng hangin na tila sumasalamin sa kalagayan ng aking puso. Sa labas, ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin, pero sa kabila ng ganda ng tanawin, mabigat ang aking pakiramdam. Ang aking buhay na minsang puno ng pag-asa at kasiyahan ay nagmistulang isang pelikula na puno ng drama at hindi inaasahang mga pangyayari. Si Carla, ang aking pinakamamahal, ang babaeng nakapagbigay ng kulay at saya sa aking mundo, ay nasa kabilang bahagi ng syudad. Nakausap ko siya kanina at kahit sa telepono ay ramdam ko ang lungkot at pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko siya masisisi. Ang aming pinapangarap na kasal ay tila naging isang imposibleng pangarap na lamang. Nagsimula ang lahat ng ito noong sinabi namin sa aming mga pamilya ang aming balak na magpakasal. Sa halip na masaya silang sumuporta, sinalubong kami ng mga pagtutol at hindi pagsang-ayon. Sa simula, akala ko ay simpleng hindi pagkakaintindihan lamang ito. Ngunit habang lumalalim ang usapan, unti-unti naming nalamang may mas malalim na dahilan ang kanilang pagkontra. Ang pamilya ni Carla ay labis na tradisyonal. Ang kanyang mga magulang ay may mataas na inaasahan para sa kanya.
Gusto nilang makasal siya sa isang tao na mula rin sa kanilang angkan o kaya'y sa isang may mataas na katayuan sa lipunan. Ako, na isang simpleng empleyado lamang, ay hindi pasok sa kanilang pamantayan. Bagamat may sapat akong kita para sa sarili, alam kong hindi ito sapat para sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, ang aking pamilya naman ay may sariling isyu. Ang aking ina, na matagal nang may hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni Carla, ay tila hindi matanggap na ang babaeng makakasama ko habang buhay ay galing sa kanilang pamilya. Hindi ko lubos maisip na ang matagal ng alitan ng aming mga pamilya ay magiging hadlang sa kaligayahan namin ni Carla. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sinubukan naming kausapin ang aming mga magulang nang magkahiwalay. Umaasa na sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap ay makuha namin ang kanilang basbas. Ngunit sa tuwing nasa gitna kami ng pag-uusap, palaging nauuwi ito sa mainit na pagtatalo na nagiiwan sa amin ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Isang araw, habang nakaupo kami ni Carla sa paborito naming parke, napagdesisyonan naming hindi na namin maaaring hayaang hadlangan ng aming mga pamilya ang aming pagmamahalan. Nagpasya kami na kung hindi namin makukuha ang kanilang basbas, ay itutuloy pa rin namin ang aming plano na magpakasal kahit na ito ay nangangahulugang pagtakas mula sa lahat. Pero ngayong araw na ito, habang iniisip ko ang aming plano, may bumabagabag sa akin. May isang bagay na paulit-ulit na sumasagi sa aking isip. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang, parang may isang bahagi ng kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumunog ang aking telepono. Si Carla ang tumatawag. Agad kong sinagot ito at sa kanyang unang salita pa lang, alam kong may masamang balita siyang dala. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nang magkita kami, agad niyang sinabi ang kanyang nalaman. May lihim na itinatago ang mga pamilya natin, sabi niya habang pilit na pinipigilan ang luha. Hindi ito tungkol sa pera o sa katayuan sa lipunan. May mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nila tayong magpakasal. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang mga salita. May nakaraan ang mga pamilya natin na hindi natin alam, paliwanag ni Carla. May kinalaman ito sa isang pangyayaring naganap ilang dekada na ang nakararaan. Napuno ako ng maraming katanungan at hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-unawa sa mga natuklasang ito. Parang isang malaking palaisipan na kailangang buuin, ngunit kulang ang mga piraso. Habang naglalakad kami pauwi, iniisip ko ang lahat ng ito. Ang dami nang nangyari sa amin ni Carla. At ngayon, heto na naman ang isa pang pagsubok na kailangan naming harapin. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi namin ito susukuan. Kami ni Carla ay magkasama sa laban na ito. Ngunit hindi ko alam na ang susunod na mangyayari ay mas magugulat sa akin. Sa pagdating ko sa bahay, isang liham ang naghihintay sa akin. Isang liham na naglalaman ng isang revelasyon na gigimbal sa akin at magpapabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa aming mga pamilya. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Nakatayo sa harap ng pintuan ng aming lumang bahay. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang sulat na naglalaman ng lahat ng aming pag-asa at pangarap. Ako si Marco at sa kabila ng lahat ng pagsubok na hinarap namin ni Clara, naniniwala pa rin ako na may pag-asa kaming magtagumpay. Ngunit tila isang malupit na biro ng tadhana, ang aking pamilya ay naging pinakamalaking balakid sa aming pag-ibig. Sa aking pagbalik dito, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan sa kusina, ang mga halakhakan sa sali, pati na ang mga gabing puno ng luha dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit higit sa lahat,
Nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ng aking ama noong huli kaming nagkausap. Hindi mo siya pakakasalan habang ako'y nabubuhay, sabi niya, puno ng galit at determinasyon. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang aking ina. Marco, malumanay niyang bati, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kaniyang mga mata. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-uusap namin ng aking ama, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Para kay Clara, kailangan kong subukan. Pumasok ako at agad na naramdaman ang tensyon sa loob ng bahay. Nakaupo sa sala ang aking ama, tila ba hinihintay ang pagdating ko. Ano ang kailangan mo? Malamig niyang tanong kahit pahalata ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha nang makita ako. Pa, kailangan nating mag-usap. Paniwala kong sabi, pilit na pinapakalma ang sarili. Tungkol sa akin at kay Clara. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, ngunit hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, tumingin siya sa akin na para bang sinusukat ang aking determinasyon. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit kailangan kong subukan. Alam mo na ang sagot ko diyan, sa wakas ay tugon niya, puno ng tiwala sa sarili. Hindi mo siya pakakasalan. Napakagatlabi ako, pinipigilan ng namumuong inis. Pa, mahal ko si Clara. Alam kong hindi niya kasalanan ang nangyari noon sa pamilya niya. Hindi na tayo mga bata para magpadala sa mga ganitong bagay. Ngunit tila bingi siya sa aking paliwanag. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo, Marco. Ang pamilya niya ay hindi maganda ang reputasyon. Ayokong masira ang pangalan natin dahil sa kanya. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Pero pa, hindi ba't importante ang kaligayahan ko? Hindi ba't ang mahalaga ay ang nararamdaman ko? Ang mahalaga ay maprotektahan ang pamilya natin. Matigas niyang sagot. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin. Parang nagiging mas mahirap ang laban na ito sa bawat sandali. Ngunit hindi ko kayang sumuko. Hindi para sa akin, kundi para kay Clara. Siya ang aking bukas, ang aking liwanag sa gitna ng dilim. Nang muli kong subukang magsalita, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Nagulat ako nang makita si Clara, nakatayo roon, hawak ang isang maliit na kahon. Clara? Gulat kong tanong, hindi makapaniwala sa kanyang presensya. Lumapit siya sa amin, puno ng tapang sa kabila ng kaba. Mr. Santos, sabi niya sa aking ama, alam kong hindi ninyo ako gusto para kay Marco, pero hindi ko kayang magpanggap na hindi ko siya mahal. Narito ako para patunayan sa inyo na handa akong gawin ang lahat para makuha ang inyong basbas. Hindi ko inaasahan ang tapang na ipinakita ni Clara. Para bang isang biglaang pag-asa ang sumilay sa aking puso. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bumukas muli ang pintuan. Sa gulat ko, pumasok si Tia Celia, ang kapatid ng aking ama na matagal nang hindi nagpapakita. Ricardo, tawag niya sa aking ama, puno ng kumpiyansa ang boses. Kailangan nating mag-usap. May dapat kang malaman tungkol sa pamilya ni Clara. Napatingin kaming lahat kay Tia Celia at sa aming mga tingin ay ang parehong tanong, ano ang nalalaman niya? Sa pagkakataong iyon, natanong ko sa sarili, may lihim bang matutuklasan sa gitna ng lahat ng ito? At sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman kong ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago sa lahat. Hindi ko lubos akalain na ang araw na ito ay darating. Matapos ang mga linggong puno ng tensyon, pag-aalinlangan at mga patagong pagkikita, narito kami sa harap ng pintuan ng simbahan, nakahanda na sa aming pinapangarap na seremonya. Si Andrea, ang pag-ibig ng buhay ko, ay nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan at pag-asa. Ako naman ay nakasuot ng itim na Amerikana, pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Ang mga bulaklak sa paligid, ang tunog ng mga kampana, lahat ay tila pabor sa amin sa araw na ito. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, alam namin ang panganib na nakaamba.
Ang aming mga pamilya ay mahigpit na tinututulan ang aming pagsasama. Ang mga ito ay halos hindi nagkakausap simula nang ipahayag namin ang aming balak na magpakasal. Sa kanilang mga mata, kami ay mga rebelde na hindi marunong umintindi ng tradisyon. Hindi nila matanggap ang aming pagmamahalan dahil sa matagal ng hidwaan sa pagitan ng aming mga angkan. Nang kami ay pumasok sa simbahan, naramdaman ko ang malamig na hangin sa loob nito. Tila sinasalamin ang malamig na pagtanggap ng aming mga pamilya. Isa-isa kaming naglakad patungo sa altar. Sa bawat hakbang ay para bang umaasa akong sa sandaling ito, magbabago ang lahat. Habang nasa gilid ng aking mata, napansin ko ang ilang mga mukha mula sa aming mga pamilya. Ang iba ay nag-aalangan, ang iba ay nagagalit, ngunit ang iba ay tila may bahid ng pag-unawa. Nang sa wakas ay nakarating kami sa altar, hinawakan ko ang kamay ni Andrea. Dama ko ang kanyang pagkapit, mahigpit ngunit puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam kong kahit anong mangyari, hindi kami susuko. Tumayo kami sa harap ng pari na magkasama, handang ipaglaban ang aming pag-ibig. Habang nagsisimula ang seremonya, narinig ko ang mga boses ng aming mga magulang sa likod ng simbahan. Hindi ko alam kung nag-uusap ba sila o nag-aaway, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa aking likuran. Sa kabila ng mga bulong at pag-aalala, sinubukan kong mag-focus sa harap, sa aming pangako sa isa't isa. Ngunit ang mga boses ay tila lumalakas, sumisingit sa aking isipan, at sa isang iglap, ang seremonya ay tila nagiging isang entablado para sa hidwaan ng aming mga pamilya. Habang patuloy ang seremonya, bigla kong naramdaman ang paggalaw sa likuran. Ang aming mga magulang ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang kanilang gagawin, ngunit naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko maipagtatanggol ang aming kasal sa harap ng kanilang pagtutol. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Andrea na mas mahigpit pang humawak sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at sa kanyang tingin, naramdaman ko ang suporta na kailangan ko. Hindi kami magpapatalo, hindi kami magpapaawat. Kami ay magtutuloy kahit anong mangyari. Ngunit bago pa man namin masambit ang aming mga pangako, isang malakas na sigaw ang pumuno sa simbahan. Ang aking ina, sa kanyang galit at hinanakit, ay sumigaw ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Ang kanyang tinig ay puno ng kirot, ng hidwaan na matagal nang bumabalot sa aming mga pamilya. Sa likod ng kanyang sigaw, ang aking ama ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "May hindi ka pa alam, anak," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kapighatian at mga lihim na tila hindi ko pa naririnig. Ang kanyang mga salita ay tila pumunit sa aking puso. Ang bigat ng mga ito ay mas mabigat kaysa sa aking inaasahan. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kalituhan, ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ano ang hindi ko alam? Ano ang lihim na bumabalot sa aming mga pamilya? Sa gitna ng pag-aaway, ang pag-ibig namin ni Andrea ay tila nagiging hamon, isang pagsubok na hindi namin inaakalang darating. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagkapit ni Andrea sa aking kamay at sa kanyang tingin, alam ko na hindi kami nag-iisa. Ang aming pagmamahalan ay susubukin, ngunit kami ay hindi susuko. Sa kanyang mata, nakita ko ang pag-asa, ang lakas ng loob na kailangan namin upang harapin ang mga hamon. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, sa likod ng aming pag-ibig, ang tanong ay nananatili. Ano ang lihim na bumabalot sa aming mga pamilya? Ano ang hindi namin alam na maaaring magbago sa aming buhay magpakailanman? Ang sagot ay tila nasa likod ng mga mata ng aming mga magulang, sa kanilang galit at kirot. Ngunit sa ngayon, ang aming pag-ibig ay aming sandigan, ang aming gabay sa gitna ng bagyo. Minsan,
Naiisip ko kung gaano kalayo ang narating namin ni Lara at kung gaano katatag ang aming pagmamahalan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang mga alaala ng aming mga lihim na pagkikita, ng mga pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, at ng mga pangako ng walang hanggang pagmamahalan ay palaging nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, palaging may isang bahagi ng aking isipan na nagtataka kung paano namin haharapin ang susunod na yugto ng aming kwento. Isang gabi, nagpasya kaming magkita sa isang maliit na parke sa labas ng lungsod. Ito ang lugar kung saan unang sinabi ni Lara na mahal niya ako, at simula noon, naging saksi ito sa aming mga ligaya at pighati. Sa bawat hakbang ko patungo sa parke, tila bumibigat ang aking dibdib, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa kaba. Alam kong may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan, bagay na maaaring bumago sa takbo ng aming mga buhay. Pagdating ko roon, nakita ko si Lara na nakaupo sa isang lumang bangko, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng dilim ng gabi, kitang-kita ko ang liwanag sa kanyang mga mata, liwanag na palaging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Mahal, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumango ako, hinanda ang sarili sa anumang balita na maaring niyang ibigay. Ano yon, Lara? Pumunta si Mama sa bahay kanina. Simula niya at sinabi niya na ayaw niya tayong magpakasal. Alam ko na hindi kami suportado ng kanyang pamilya, ngunit ang marinig ito mula sa kanya ngayon ay tila isang kutsilyo sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya't hinayaan ko siyang magpatuloy. Sinabi niya na kung ipipilit ko ang kasal, hindi ko na sila makikita o makakausap pa kailanman, na itatakwil nila ako. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pilit kong inuunawa ang bigat ng sitwasyon. Mahal na mahal ko si Lara at alam kong mahal niya rin ako. Ngunit ang ideya na mawawalan siya ng pamilya dahil sa pag-ibig namin ay isang bagay na hindi ko matanggap. Lara, ayaw kong mangyari iyon. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ka dahil sa akin, sabi ko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Kaya bang pag-usapan ito ng masinsinan? Baka may paraan para makumbinsi sila na hindi natin kailangang maghiwalay. Umiling siya at nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinubukan ko na, mahal, pero matigas si Mama. Ayaw niyang makinig. Napabuntong hininga ako, pilit na hinahanap ang tamang desisyon sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang hadlang na ito, ngunit alam kong hindi namin basta-basta susuko. Mahal namin ang isa't isa at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Lara, pero hindi kita pababayaan. Hahanap tayo ng paraan, sabi ko. Nag-uumapaw ang determinasyon sa aking boses. Ngumiti siya kahit na may mga luha pa rin sa kanyang mga mata. Alam kong hindi madali ito, pero hindi ko kayang mawala ka. Kahit ano pa ang mangyari, ipaglalaban kita. Sa mga sandaling iyon, alam kong handa kami sa anumang hamon na darating. Handa kaming ipaglaban ang aming pagmamahalan, kahit na ano pa ang sabihin ng mundo. Ngunit sa kabila ng aming katapangan, isang bahagi ng aking isipan ang hindi mapakali. Habang magkahawak kami ng kamay sa ilalim ng mga bituin, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag ang natanggap ko mula sa hindi kilalang numero. Nag-aalangan akong sagutin ito, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na pindutin ang accept. Hello? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Anak, si Papa ito, sagot ng tinig sa kabilang linya. Kailangan kitang makausap tungkol sa pamilya ni Lara. May bagay na hindi mo pa alam. Ang mga salitang iyon ay naghatid ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Ano ang hindi ko pa alam? At bakit si Papa?
na matagal nang walang pakialam sa personal kong buhay, biglang nagkaroon ng interes sa sitwasyon namin ni Lara. Sa sandaling iyon, alam kong may malaking bagay na nakaabang sa amin. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Ang hindi ko pa alam ay kung ano ang magiging papel ko sa kwentong ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang mawala si Lara sa akin kahit ano pa ang mangyari. Ang kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng aking mga paa ay parang musika na pilit kong sinasabayan habang naglalakad sa gilid ng mapayapang ilog. Nasa tabi ko si Elisa, ang babaeng mahal ko. Sa kabila ng labis na pagod mula sa mga kaganapan ng nakaraang linggo, ang kanyang mga mata ay nagsisilbing liwanag sa madilim naming daan. Pareho kaming determinado, ngunit tila ang buong mundo ay sumasalungat sa aming hangarin. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kakayanin ito, Luis, bulong ni Elisa, habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Sa bawat hikbi niya, ramdam ko ang bigat ng aming sitwasyon. Simula nang ipahayag namin ang balak na magpakasal, ang aming pamilya ay nagkaisa sa pagtutol. Mula sa hindi pagkakaunawaan sa relihiyon hanggang sa mga lumang hidwaan sa negosyo. Tila walang katapusan ang kanilang mga argumento. Sa kanilang paningin, ang pagsasama namin ay isang maling desisyon na maaaring magdulot ng kapahamakan sa bawat kampo. Alam ko, Elisa, pero hindi ba ito ang dahilan kung bakit tayo narito? Sagot ko, pilit na binubuhay ang aming pag-asa. Narito tayo upang patunayan na may paraan ang pag-ibig. Ngunit ang mga salita ko ay tila nawawala ng bisa sa harap ng katotohanan. Kahit anong lakas ng aming paniniwala, ang takot at duda ay patuloy na bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung paano kami makakalampas sa pader na itinayo ng aming mga pamilya. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong narinig ang tunog ng isang kampana mula sa di kalayuan. Nagulat ako at napansin ko na si Elisa ay tila nawala sa sarili. Luis, narinig mo ba iyon? Tumango ako habang pilit kong iniisip kung ano ang kahulugan ng kampanang iyon. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, bigla kong naalala ang isang kwento na madalas ikwento sa akin ng lola ko noong bata pa ako, ang kwento ng isang lumang simbahan na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Sinasabing ang kampana nito ay tumutunog lamang kapag may dalawang kaluluwang nangangailangan ng gabay. Elisa, naisip ko lang, paano kung ang kampanang iyon ay isang senyales? Tanong ko, habang unti-unting umusbong ang pag-asa sa aking puso. Baka iyon ang magdala sa atin sa tamang landas. Nagkatinginan kami ni Elisa at sa kanyang mga mata, nabanaag ko ang bahagyang pag-asang bumabalik. Luis, kung ito man ay isang senyales, hindi ba dapat natin itong sundan? Tugon niya na tila handa na muling makipagsapalaran. Nagdesisyon kaming sundan ang tunog ng kampana kahit na walang kasiguraduhan kung saan ito magdadala sa amin. Sa bawat hakbang, ang tunog ay palakas ng palakas at sa bawat hakbang, ang aming pag-asa ay tila lumalakas din. Habang tinatahak namin ang makipot na daan patungo sa pinanggagalingan ng tunog, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na bumalot sa aking katawan. Elisa, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang pilit kong pinipigil ang pangangatog. Oo, Luis, parang may kakaibang puwersa na nagmumula sa paligid. Sagot niya habang pilit niyang iniinda ang malamig na simoy ng hangin. Pagdating namin sa dulo ng daan, bumungad sa amin ang isang lumang simbahan na tila napabayaan na ng panahon. Sa harapan nito, isang matandang lalaki ang nakatayo. Suot ang isang lumang kapa na tila gawa sa mga dahon ng puno. Magandang araw sa inyo, bati ng matandang lalaki. Mukhang kayo ang hinihintay ng kampanang ito. Nagkatinginan kami ni Elisa at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman naming may tiwala kami sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito?
Tanong ni Elisa, habang pilit na pinipigil ang kaba. Ang kampanang ito ay tumutunog para sa mga kaluluwang naliligaw. Ngunit sa inyong kaso, hindi ito ang direksyon na dapat niyong tahakin. Sagot ng matanda habang unti-unting lumalapit sa amin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ko habang ang takot ay unti-unting bumabalot sa akin. Sa likod ng kampanang ito ay isang lihim na daan patungo sa inyong kaligtasan. Ngunit tandaan, ang daan na ito ay hindi madali. Kailangan niyong piliin kung ang pag-ibig ba ang inyong pipiliin o ang kapayapaan sa inyong mga pamilya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong nagbago ang hangin sa paligid. Alam kong ito na ang oras na kailangang magdesisyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang narinig ko ang isang pamilyar na boses na tumatawag mula sa likuran. Luis, Elisa, sigaw ng boses na iyon at nang lingunin ko, bumungad sa akin ang aking ama kasama ang mga magulang ni Elisa. Nagkatinginan kami ni Elisa at sa sandaling iyon, alam namin na ang laban ay hindi pa tapos. Ang oras ng pagdedesisyon ay dumating na, ngunit wala kaming kasiguraduhan kung ano ang magiging bunga nito. Nakahinga ako ng maluwag habang papalapit kami sa bahay ni Angela. Kasama ko siya sa kotse, nagmamadaling makarating sa kabila ng mga balakid na patuloy na humaharang sa aming landas. Hindi ko mapigilang mag-isip kung ano na naman ang sasabihin ng pamilya niya. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi ko maiwasang umasa na baka sa pagkakataong ito'y magbago ang kanilang isip. Handa ka na ba? Tanong ni Angela habang tahimik kaming nakaupo sa loob ng sasakyan. Nakatingin siya sa labas, tila sinusukat ang lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin namin. Alam kong hindi ito madali para sa kanya, lalo na't ang pamilya niya'y may matinding pagpapahalaga sa tradisyon at reputasyon. Handa akong ipaglaban tayo, sagot ko, pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Kahit ano pa ang mangyari. Tumango si Angela, ang kanyang matay puno ng determinasyon. Naglakad kami patungo sa pintuan at kakatok pa lamang kami nang biglang bumukas ito. Kaharap namin si Tita Gloria, ang ina ni Angela, na may malamig na tingin. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kung paano ko ipapaliwanag ang aming hangarin ng hindi maaalipusta. Bakit kayo nandito? Matigas na tanong ni Tita Gloria, ang kanyang boses ay may halong pagdududa at galit. Tita, gusto ko lang pong ipaliwanag kung bakit namin gustong magpakasal ni Angela. Sinubukan kong sabihin ng may kalmadong tinig. Mahal namin ang isa't isa at handa kaming harapin ang anumang problema para sa aming kinabukasan. And ngunit bago pa man ako makapagsalita pa, bumaling si Tita Gloria kay Angela. Anak, hindi mo ba naiintindihan? Ang gustong mangyari ng pamilya natin ay ang pinakamabuti para sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang maaaring mangyari kapag ipinagpatuloy mo ang balak na ito? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Angela. Alam kong mahirap para sa kanya ang pumili sa pagitan ng pag-ibig at pamilya. Ngunit higit sa lahat, alam kong kailangan naming ipaglaban ang aming nararamdaman. Hindi kami pwedeng magpaalipin sa takot at pagdududa. Tita, hindi ko po pwedeng isakripisyo ang nararamdaman ko para sa tradisyon. Kailangan ko pong ipaglaban ang mahalaga para sa akin, sagot ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng tibay. Nagkaroon ng tahimik na saglit. Alam ko na hindi ito ang oras para magalit o magmatigas. Kailangan naming makahanap ng paraan para makuha ang kanilang pag-unawa. Ma'am, alam ko pong may mga agam-agam kayo, pero handa po akong patunayan na kaya kong maging mabuting asawa para kay Angela. Hindi ko po siya pababayaan, sabi ko, pilit na pinapakita ang sinseridad sa aking boses. Nakita ko ang pagbabagong anyo sa mukha ni Tita Gloria. May bahagyang pag-uunawa sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, sabi ni Tita Gloria.
na ikinagulat namin ni Angela. Isang pagkakataon para patunayan na kaya ninyong ipaglaban ang inyong pagmamahalan. Pero kung hindi ninyo kaya, kailangan ninyong sumuko. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam kong hindi ito magiging madali, pero hindi kami pwedeng umatras. Kailangan naming ipakita na kaya namin ang kahit anong pagsubok. Salamat po tita, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Gagawin po namin ang lahat para patunayan na karapat-dapat kami sa isa't isa. Umalis kami ni Angela sa bahay ng may bagong pag-asa. Ngunit habang nasa kotse, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano kaya ang magiging pagsubok na ibibigay sa amin ni Tita Gloria? At paano namin ito malalampasan? Habang nagmamaneho, biglang may tumunog na mensahe sa cellphone ni Angela. Binuksan niya ito at nagulat siya sa kanyang nabasa. May isang kondisyon si Mama, sabi ni Angela, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ano iyon? Tanong ko, hindi mapigilan ang pag-aalala sa aking boses. Kailangan nating pumunta sa isang lugar. May kailangan tayong malaman, sagot ni Angela, ang kanyang matay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam kong hindi na kami pwedeng umatras. Kailangan naming harapin ang anumang pagsubok na ibibigay sa amin. Pero sa likod ng aking isip, hindi ko maiwasang magtanong, ano kaya ang naghihintay sa amin sa lugar na iyon? Habang patuloy kaming nagmamaneho, ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Alam kong ito na ang magiging sukatan ng aming pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maiwasang umasa na sa kabila ng paghahamon, makakahanap kami ng paraan para ipaglaban ang aming pag-ibig. At sa dulo ng kalsada, sa gitna ng gabi, nakita namin ang lugar na tinutukoy ni Tita Gloria. Isang lumang bahay, tila puno ng mga lihim at misteryo. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit alam kong kailangan naming harapin ito. Sa ilalim ng mga bituin, nakatayo kami ni Angela sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa loob. Pero alam kong ito na ang simula ng pinakamalaking pagsubok sa aming pagmamahalan. Sa aming paglalakbay patungo sa hindi inaasahang yugto ng aming relasyon, naramdaman kong parang patuloy na bumibigat ang aking mga paa sa bawat hakbang na tinatahak namin ni Elisa. Matapos ang lahat ng aming pinagdaanan, ang mga pangarap na nagkakabit sa amin ay tila unti-unti nang naglalaho sa likod ng malupit na realidad na hinaharap namin. Ang mga mata ni Elisa, bagaman puno ng pag-asa, ay hindi na maikakailang may kirot na dulot ng mga pamilyang ayaw kami magkatuluyan. Alam mo, minsan naiisip ko kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, tayo pa ang nagkakilala at tayo pa ang nagmahalan. Sabi ni Elisa habang nakaupo kami sa isang lilim ng punong mangga. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pag-asang hindi ko maipaliwanag. Tila isang pagsubok na binigay sa atin para malaman natin kung gaano talaga tayo katatag. Sagot ko sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit mas matindi ang pagnanasa kong protektahan ang aming pagmamahalan. Simula nang malaman ng pamilya ni Elisa na kami ay nagmamahalan, nagbago ang kanilang pagtingin sa kanya. Ang kanyang mga magulang na dati punong-puno ng pagmamahal at suporta ay bigla na lang nagkaroon ng mga mata ng pagdududa. Ang mga pangarap ni Elisa na maging malaya at makasama ako ay tila naputol ng mga pangaral at pagbabanta. Natatakot ako, Alex. Paano kung hindi natin kayang lampasan ito? Paano kung hindi natin maabot ang pangarap nating kasal? Tanong ni Elisa at sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalinlangan na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam ang kasagutan sa lahat ng ito, Elisa, pero ang alam ko, hindi ko hahayaan na masira ang ating pagmamahalan. Tugon ko, puno ng determinasyon. Kung kailangan nating lumaban, lalaban tayo. Sa araw na iyon, nagpasya kami na magkikita kami sa isang lihim na lugar upang pag-usapan ang mga plano namin.
Alam namin na ang bawat hakbang na gagawin namin ay puno ng panganib, ngunit hindi kami papayag na ang takot ang magdikta ng aming kapalaran. Habang papalapit na ang gabi at sa ilalim ng mga bituin, naglakad kami patungo sa isang lumang bahay na malapit sa ilog. Ito ang naging tahimik na saksi ng aming mga plano at pangarap. Sa loob ng bahay na iyon, nagplano kami kung paano namin makakamit ang aming kasal sa kabila ng pagsalungat ng aming pamilya. Ang aming mga plano ay puno ng pag-asa, ngunit hindi namin alam na ang mga mata ng pagbabanta ay naroon pala, tahimik na nakamasid. Elisa, kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung sino ang nakakaalam na narito tayo. Babala ko habang sinisigurado kong sarado ang mga bintana ng bahay. Ngunit sa kabila ng aming pag-iingat, bigla naming narinig ang mga yabag sa labas ng bahay. Ang aming puso ay sabay na lumundag sa kaba. Sino kaya ang sumusunod sa amin? Alex, pakiramdam ko hindi tayo ligtas dito. Baka kailangan na nating umalis. Bulong ni Elisa habang mahigpit na humawak sa aking braso. Sabay kaming nagtungo sa likod ng bahay, naglalakad sa kahabaan ng ilog. Ang tubig ay tila sumasalamin sa aming mga pangarap, ngunit ang takot ay hindi pa rin maalis sa aming dibdib. Habang naglalakad kami, bigla naming narinig ang isang tinig mula sa likuran. Isang tinig na puno ng galit, isang tinig na hindi namin inaasahan sa oras na yon. Elisa, Alex, tumigil kayo. Nagulat kami sa boses na yon. Ang aming mga puso ay biglang bumilis at naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sino ang nasa likod ng boses na iyon? Alam ko ang plano ninyo. Sigaw ng boses at sa dilim ay unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ito ay ang kapatid ni Elisa, si Marco, na matagalin na naming iniwasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may kapirasong pag-unawa na hindi ko maipaliwanag. Marco, bakit mo kami sinusundan? Tanong ni Elisa, puno ng pag-aalinlangan at takot. Tulungan ninyo ako, sabi ni Marco, at sa kanyang tinig ay naroon ang pagmamakaawa na hindi ko inaasahan. May nalaman akong lihim tungkol sa pamilya natin. Kailangan ninyo itong malaman. Ito ang magiging susi sa inyong kalayaan. Naguluhan kami sa kanyang mga sinabi. Ano ang lihim na iyon? Paano ito makakatulong sa amin? Sa gitna ng dilim, ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ngunit ang pag-asa ay muling sumilay sa aming mga puso. Ngunit ito ba ay isang bitag? O ito na ang simula ng aming kalayaan? Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, alam namin na ang bawat hakbang ay mahalaga. Ang aming kapalaran ay nakasalalay sa lihim na iyon at sa misteryosong tulong ni Marco. Ngunit ang tanong ay, handa ba kaming harapin ang katotohanan na dala ng lihim na iyon?